Kaya sa inyong mga volunteers, gusto ko pong sabihin ito. Huwag niyong isipin na maliit lang ang inyong magiging papel, anuman ito. Lahat ng yan ay ministry. Lahat ng yan ay paglilingkod sa katotohanan. Una kong na-encounter yung mga biktima, na-realize ko na kailangan ng Truth Commission kasi walang nakikinig sa kanila. Ang worry po ng mga nanay, makakalimutan yung nangyari sa kanilang mga anak. Yung po yung mission namin. At hindi lang po ito para sa mga biktima. It is a message we should send to the rest of the nation. It was a nightmare that we went through and many people looked the other way. And I think we have to reconstitute our moral universe to affirm ourselves as a nation. Mula po doon sa mga kwento ng mga nanay, nagkaroon sila ng interaction sa aming mga mag-aaral. Nagpasalamat po sila dahil merong nakinig ng mga estudyante sa kanila. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang natututunan sa loob ng ating mga silid-aralan o pagbabasa ng mga makakapal nilang mga libro. Ito ay isinasapuso sa pamamagitan ng paglabas at pagharap sa totoong buhay ng tao. Kailangan na po ng hindi lang truth tellers, pero yung po talagang vessel ng truth. Mithiin po kasi natin yung pagpapatupad ng batas ay base sa katotohanan at sana sa pagpapatupad ng batas hahantong ito sa kapayapaan. Dapat ho malaman ng mga tao yung mga nangyari. Kung hindi man lang makaabot all the way to the ICC, there has to be some kind of historical receptacle for these people to know. Dumating yung panahon na nakonsensya yung mga perpetrator o yung mga salarin o may kagagawan doon sa mga pagpatay sa kanilang kamag-anak para mag-come forward, para lumantad at magsalita na rin. Kapag pinatay mo ang tao, hindi na niya makikita yung mga bulaklak. Kapag pinatay mo ang tao, hindi na niya marinig ang mga huni ng mga ibon at ang payo ng mga magulang at uha ng mga bata. Pag pinatay mo ang tao, hindi na gagalaw ang kamay, hindi na makakalika, makakapagluto. Pag pinatay mo yung tao, isang daigdig yung pinapatay mo. Magkadugtong ang remember at truth. Kung wala po kami, wala po yung totoong istorya. Kaya natutuwa ako na pag tinatawag kaming survivors. Kasi hindi kami habang buhay biktima. Kaya nga kami nagsasalita eh. Kasi ayaw namin na habang buhay kami maging biktima. Ayaw namin na maulit pa yung nangyari sa amin.